Ka-Express, malaking balita para sa mga fans ng Philippine basketball at lalo na sa mga naniniwala sa NBA dream ni Kai Sotto. Habang unti-unti siyang bumabalik sa kanyang peak form matapos ang isang matinding injury, maraming basketball observers ang naniniwala na ang 7'3" Pinoy big man ay maaring maging isa sa pinaka-inaabangang prospects sa susunod na NBA Summer League. At bakit? Dahil sa kasalukuyang estado ng kanyang laro, may isang bagay na malinaw, mas mature na ngayon ang kanyang katawan at mas kompleto na ang kanyang skill set kumpara nung unang beses siyang sumabak sa NBA Summer League ilang taon na ang nakaraan. Kung matatandaan, noong 2025, dumaan si Kai sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang career nang magtamoy siya ng torn ACL habang naglaro para sa Japan B-League sa Koshigaya Alphas. At dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa mahabang rehabilitasyon na halos isang taon bago muling makabalik sa court. Pero ang mas nakakagulat, ang kanyang pagbabalik, hindi lang siya basta bumalik, mas naging malakas pa si Kai. Sa kanyang mga unang laro matapos ang kanyang comeback, ipinakita agad ni Kai ang kanyang impact sa loob ng paint. Sa isang laro sa Japan B-League, nagposte siya ng dominanteng double-double, 20 points and 14 rebounds. Malinaw na patunay na hindi naapektuhan ang kanyang rebounding instincts at anterior passes kahit kagagaling lang niya sa injury. Ito ang eksaktong profile na hinahanap ngayon ng maraming NBA teams, isang rim-protecting big man na kayang mag-rebound, mag-block ng shots, at maging reliable role player sa loob ng paint. Mas mahalaga pa, napansin ng maraming scouts ang pagbabago sa kanyang katawan kumpara sa kanyang unang Summer League stint. Mas malaki ang kanyang frame, mas sulit ang kanyang balance at mas handa na siya makipagsabayan sa physicality ng professional basketball. At dito nagiging interesting ang sitwasyon. Kung patuloy ang improvement ni Kai at makakuha siya ng pagkakataon sa NBA Summer League, maraming teams ang maaring mag-agawan para makita kung kaya niya maging long-term development big man sa kanilang roster. Dahil sa NBA ngayon, hindi na lang star power ang hinahanap ng mga kupunan, napakahalaga na rin ng mga role players na kayang gawin ang dirty work, rebounding, rim protection, screen setting at anterior defense. At sa lahat ng katingiang yon, mukhang eksaktong-eksakto ang profile ni Kai. Ang tanong ngayon ng maraming fans, handa na ba siyang bumalik sa pinakamalaking stage ng basketball sa mundo? Well, para maintindihan kung bakit maraming basketball observers ang naniniwala na si Kai ay maaring pag-agawa ng mga kupunan sa susunod na NBA Summer League, kailangan munang tingnan kung gaano kalaki ang pagbabago ng kanyang laro at kanyang katawan kumpara sa kanyang unang exposure sa NBA Summer League. Noong unang beses siyang sumabak, noong 2022 NBA Summer League, kasama ang Orlando Magic, malinaw na nakita ng mga scouts ang kanyang natural advantage, elite height na lampas 7'3", magandang touch sa loob, at solid rim protection instincts. Pero may isang bagay na paulit-ulit na binabanggit noon ng mga evaluators, kulang pa siya sa lakas ng kanyang katawan para makipagsabayan sa physicality ng mga NBA big men. Sa NBA level kasi, hindi sapat ang height lang, kailangan din ng body strength para makipaglaban sa ilalim ng ring laban sa mga malalakas na centers at power forwards. Ito ang bahagi ng laro ni Kai na kailangan pang mag-develop noon. So fast forward sa kasalukuyan, malaking pagbabago ang makikita sa kanyang stint sa Japan B-League, lalo na habang naglalaro para sa Koshigaya Alphas, malinaw na nag-level up ang kanyang physical development. Mas lumalaki ang kanyang frame, mas sulit ang kanyang balance sa ilalim, at mas confident siya makipagbanggaan sa loob ng paint. At isa sa pinakamalaking improvement na napansin ng maraming observers ay ang kanyang rebounding. Kung dati ay minsan nahihirapan siyang iposisyon ang kanyang sarili laban sa mas mabibigat na big man, ngayon ay mas matibay ang kanyang presence sa ilalim ng ring. Kapag pumasok siya sa paint, hindi na siya madaling may tulak sa kanyang posisyon. Well, sa madaling salita, nagiging immovable object na siya sa ilalim ng basket. Ang rebounding na ito ay isang napakahalagang skill sa modern NBA. Maraming teams ngayon ang naghahanap ng big man na kayang kontrolin ang defensive glass dahil ang defensive rebound ay madalas nagsisimula sa fast break offense. At bukod sa rebounding,
nananatili rin ang athleticism ni Kai. Kahit na dumaan siya sa matinding ACL injury, makikita pa rin ang kanyang mobility at timing sa pag-contest ng shots. Ang kanyang wingspan at timing ay nagbibigay sa kanya ng natural rim protecting ability na napakahalaga sa defensive scheme ng maraming NBA teams. At isa pang underrated aspect ng kanyang laro ay ang kanyang basketball IQ. Maraming coaches ang napapansin na mahusay siyang magbasa ng plays, lalo na sa pick and roll defense at help side rotation. Ang ganitong klaseng awareness ay mahalaga sa NBA dahil ang defensive system doon ay mas komplikado kumpara sa karamihan ng international leagues. At kung pagsasamahin ang lahat ng ito, height, improved strength, rebounding presence, rim protection at basketball IQ, makikita kung bakit nagiging interesting ang profile ni Kai para sa NBA Summer League teams. Hindi siya kailangang maging immediate superstar para magkaroon ng opportunity. Well, sa katunayan, sa NBA ngayon, maraming players ang nakakapasok sa liga bilang elite role player muna bago maging mas malaking bahagi ng kanilang team. At dito pumapasok ang malaking tanong, kung makakuha si Kai ng pagkakataon sa NBA Summer League again, maaari bang ito na ang pagkakataon na tuluyang mapansin siya ng mga teams ang kanyang mature game? Well, kung titingnan ang kasalukuyang trend sa NBA, malinaw na nagbabago ang papel ng traditional centers sa modern basketball. Hindi na lahat ng mga big men kailangang maging pangunahing scorer ng kanilang kupunan. Sa halip, maraming teams ang naghanap ng tinatawag na high-impact role players, mga players na kayang magbigay ng malaking contribution kahit hindi sila ang pangunahing offensive option. At dito nagiging interesting ang profile ni Kai. Sa kanyang kombinasyon ng height, bulk, skill at basketball IQ, meron siyang blueprint ng isang modern NBA role player na kayang magbigay ng malaking impact sa loob ng paint. Ang kanyang pangunahing strength ay malinaw, rim protection, rebounding, interior scoring, at screen setting. Sa NBA systems ngayon, napakahalaga ang isang center na kayang maging defensive anchor ng team. Kapag may big man na kayang protektahan ang rim, mas nagiging aggressive ang perimeter defenders dahil alam nilang may safety net sa ilalim ng ring. At ito ang eksaktong role na maaring gampanan ni Kai kung mabibigyan siya ng pagkakataon sa NBA Summer League. Bukod dito, may isa pang factor na maaring magpataas ng interest ng mga NBA teams kay Kai, ang kanyang maturity bilang player. Kumpara nung mga unang taon ng kanyang professional career, mas calm, mas composed na siya ngayon sa court. Mas mahusay na rin ang kanyang decision-making sa offense, lalo na sa pag-kick out ng bola kapag may double team. Well, sa madaling salita, hindi na siya basta raw talent lang, isa na siyang mas polished na big man player.